So, better focus on yourself, mga kapiksi. Ang nakikita naman natin dito is, yung iba sa nyo, parang you are planning na magnegosyo. Meron kayong pinaplano na itayo para sa, yung iba sa nyo, baka magpa-construct kayo ng bahay, ganyan. Yeah, so nakikita natin na magiging successful yan, or magpa-construct kayo ng, parang may binibuild kayo na negosyo din, mga kapiksi, and ang aim nyo is para lalo pang umangat yung antas ng inyong pamumuhay, and para sa pamilya nyo rin ito, kumbaga para sa mga anak nyo, lalo na kung may mga anak kayo, mga kapiksi. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran para ngayon November 16 to 30 para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang, mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. So, unahin natin tong mga mensahe na kailangan nyo marinig para ngayong mid-month, mga kapiksi. We have the fire element or fire energy para sa inyo. We also have wisdom, and last message, mga kapiksis, we have the tempest message para sa inyo, guys. So, ito yung positive and negative na message, mga kapiksi. Unahin muna natin tong negative message para sa inyo. We have the tempest message or energy. Ibig sabihin nito, guys, for some of you, maaaring may mga negative circumstances, negative na sitwasyon, negative na nangyayari sa buhay nyo na nakakapag-trigger, no? Nakakapag-trigger ng inyong emosyon, nakakapag-trigger ng pagiging nega nyo, nagiging reactive kayo towards it, mga kapiksi. Kumbaga parang pwedeng nag-iinit yung ulo nyo, pwedeng tawag dito, nabubugnot, or nagiging magagalitin, ganyan, dahil sa mga negative na nangyayari sa inyo. Okay? So, you have to understand na lilipas din naman ito, mga kapiksi. Sometimes ganun talaga, dahil tayo ay tao, nakakapag-react tayo ng hindi maganda sa mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. But you also have to understand na kapag the more na nagre-react ka sa mga negative circumstances, the more na binubuhusan mo siya ng energy. And the more na nagfo-focus ka doon sa energy na yon, the more na magre-reflect din siya sa iyong physical reality. So, this is the best time for you to kalma. Kailangan kumalma, mga kapiksi. Kumbaga, palipasin nyo muna. Kung ano man yung sitwasyon na yan, palipasin nyo muna. Hanggang sa maging kalmado kayo. Kung makakatulong sa inyo yung meditation or pagdadasal, mga kapiksi, para mag-subside yung momentum of thoughts nyo, pagkalmado na kayo, tsaka nyo ulit harapin yung sitwasyon ng mas malinaw yung isip nyo para magkaroon ng resolusyon yung mga nangyayari sa inyo. Kasi kapag clouded yung thoughts nyo, kapag masyadong galit or mainit yung ulo, hindi talaga tayo nakakapag-isip ng tama kapag ganun. Okay? So, importante na kumalma muna bago nyo ulit harapin yung sitwasyon, and dun sa panahon na yun, maaaring makita nyo na ng maliwanag and makahanap kayo ng mga solusyon. Alright? Okay. And for some of you, mga kapiksi, we have the fire element or fire energy para sa inyo. Ito yung nagre-represent ng creativity, inspiration, strength, mga kapiksi. So, humanap kayo ng mga inspirasyon sa inyong paligid. Look within yourself, no? Bago kayo humanap sa paligid nyo, look within yourself. Kapag nade-demotivate kayo, tsaka kayo humanap ng inspirasyon sa paligid nyo. Unang-una naman yung inspirasyon natin palagi is pamilya, diba? Mga anak, pamilya. Yan, sila talaga yung number one na palagi nating inspirasyon sa buhay. And gamitin natin sila or gamitin yung mga inspiration na yun to enhance your skills, your capabilities para mas malayo pa yung inyong marating sa buhay, mga kapiksi. Alright? And ito naman, this is accumulated knowledge, no, through your experiences. Kumbaga habang tumatanda tayo, syempre mas natututo tayo, 'di ba? Dahil sa mga na-experience natin, dahil sa mga naririnig, nababasa, nakikita, na-experience, ganyan-ganyan.
So, gamitin natin yon, mga kapiksi, sa mabuting paraan. Gamitin natin yung mga experiences na yon or yung mga natutunan natin sa mga tamang bagay, no? Kung saan mas magbe-benefit pa tayo and magbe-benefit din yung mga mahal natin sa buhay. Hindi lang yung pang sarili natin. Dapat palagi natin kino-consider yung mga taong mahal natin sa buhay. Alright? Okay, so comment down below, Scorpio, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, ngayon naman, tingnan natin yung ganap sa buhay nyo gamit itong deck na to. Shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng Scorpio. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, dahil malapit na ang Pasko, extended yung ating sale, mga kapiksi, until November 30, guys. Magbibigyan ka ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send na kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Scorpio, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito yung combination, guys, ng positive and negative energy. So, unahin natin yung negative energy, mga kapiksi. Marami kayong pagsubok na na-experience, guys. Mabigat yung inyong mga dalain sa buhay. Yung iba sa inyo, you feel disappointed. Marami kayong frustrations. Marami kayong disappointment sa buhay. Yung iba sa inyo, parang medyo nag-emo. And especially water sign, Scorpio, medyo talagang emotional kayo. And for some of you, talagang nararamdaman natin yung pagiging emotional nyo right now. Nandun yung nalulungkot kayo, nandun yung na-homesick kayo, especially kung let's say for example sa ibang bansa ka, malayo ka sa pamilya mo, tapos ikaw lang yung nagtatrabaho, lahat ikaw lang yung kilos ng kilos. So halo-halo yung emosyon mo. Nandun yung lungkot mo kasi namimiss mo yung pamilya mo. Nandun yung lungkot mo kasi parang feeling mo napapagod ka, feeling mo walang tumutulong sa'yo, feeling mo pasan-pasan mo lahat sa balikat mo, mga kapiksi. So nandun yung frustrations, yung lungkot. Sometimes may mga gabi na umiiyak ka, tapos bukod pa doon, parang meron ka pang mga taong hindi nakakasundo sa paligid mo. Pwedeng mismo yung may mga kapamilya ka na let's say for example ikaw na yung tumutulong, tapos parang hindi nila na-appreciate yung mga tulong mo. Instead, parang ikaw pa yung nagiging masama sa kanila, lalo na pag nag-reach out sila, tapos hindi ka nagbibigay ng tulong, or parang parang feeling nila pinagdadamutan mo sila, tapos parang sinasabihan ka ng hindi magaganda, na kunwari taas-taas ng tingin mo sa sarili mo, ganyan-ganyan, yung mga ganon. May mga ganon talaga, no? Kung ano na lang yung masabi nila. Pero yeah, so nagdadagdag yun ng frustrations mo and disappointments, and maaring meron ka din mga kasamahan sa trabaho mo or sa lugar mo na parang ganon, hindi maganda yung mga sinasabi towards you. So, halo-halo yung emosyon mo, mga kapiksi. And nararamdaman din natin na maaaring may mga gabi na umiiyak ka, no, na mag-isa dahil sa mga bigat ng damdamin or bigat ng dalahin mo. Pero, nakikita din natin na kumbaga parang mas focus mo yung energy mo sa sarili mo. Sinusubukan mong wag pansinin yung mga nega sa paligid mo, yung mga negang tao. Ayaw mo na lang pansinin yung mga sinasabi nila sa'yo, kasi kahit may gawin ka, kahit wala kang gawin, meron din naman silang nasasabi sa'yo. So dead man na lang sa kanila, di ba?
And ganoon naman talaga guys, kasi it's a waste of energy. Unang-una, it's a waste of energy. Bakit mo sila papatulan, di ba? Hindi naman nila talaga alam kung ano yung nangyayari sa'yo. So, better focus on yourself, mga kapiksi. Ang nakikita naman natin dito is, yung iba sa nyo, parang you are planning na magnegosyo. Meron kayong pinaplano na itayo para sa, yung iba sa nyo, baka magpa-construct kayo ng bahay, ganyan. So nakikita natin na magiging successful yan, or magpa-construct kayo ng, parang may binibuild kayo na negosyo din, mga kapiksi, and ang aim nyo is para lalo pang umangat yung antas ng inyong pamumuhay, and para sa pamilya nyo rin ito, kumbaga para sa mga anak nyo, lalo na kung may mga anak kayo, mga kapiksi. Meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, this is a brand new earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, this may be a brand new connection mo sa ibang tao. Pagdating sa, in terms of love, and in terms of business din. Yung iba sa inyo guys, if nagtatayo kayo ng negosyo, feeling ko, naghahanap kayo ng business partner, or partner na makakatulong sa inyo. Lalo na kung, let's say, for example, nasa ibang bansa kayo, tapos yung negosyo nyo nandito sa Pilipinas, parang naghahanap kayo ng tao na mapagkakatiwalaan nyo, na makakatulong sa inyo. And itong tao na to, may malasakit talaga siya sa'yo, no? Kumbaga, hindi lang dahil sa pera, pero may malasakit talaga siya sa'yo. Kumbaga, nagtutulungan. Hindi lang ikaw yung magbe-benefit, kundi siya din. So, kaya parang makakita ka ng tao na talagang mapagkakatiwalaan mo, mga kapiksi. And then for some of you naman, this may be a new opportunity in love, in terms of romantic relationship, mga kapiksi. Yung iba din sa inyo guys, feeling ko kung nagkaroon kayo ng mga pag-aaway with your partner or specific person, let's say for example, meron ka ng asawa, may jowa ka na ganyan, tapos nag-aaway kayo, maaring ma-rekindle yung inyong relationship, mga kapiksi. Maaari kayo magkaayos, maaring maging harmonious ulit yung relationship nyo guys. Okay? So, i-mind nyo to guys, kasi sobrang ganda nitong mind new relationship, o kaya mind harmonious relationship yan. Mind new business sa mga nagtatayo talagang ng negosyo. Nararamdaman natin na parang nagsisimula na, no, yung pagtataguyod nyo ng inyong pinapangarap, mga kapiksi. So comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa messages para sa inyo. Ito yung ating 2024 money kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood guys, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.